Mga kapatid, ang paksa ng leksyong pag-aaralan natin ngayon, ang mga anak na tiyak na pagpapalain ng Panginoong Diyos. Ang isa po sa malaking pagbabago sa iglesia, mula nang pumanaw si kapatid na Eranio Manalo, na napansin ng maraming mga kaanib, ay ang hindi pagtalakay o pagtuturo ng ilang pangunahin at mahahalagang mga aral o doktrina sa panahon ng mga pagsamba. Ang isa po rito ay ang tungkol sa family relationships o ugnayan ng mga miyembro ng pamilya o sambahayan, lalo na ang tungkulin ng mga anak sa kanilang mga magulang. Napakahalaga po na naisasagawa ng mga anak ang marapat na pakikitungo o pagtrato sa kanilang mga magulang. May malaking kinalaman po ito sa ikatitibay at ikatatatag ng mga sambahayang Kristiyano. Higit sa lahat, batayan ito o susi sa pagtatamo ng mga anak ng mga pagpapala ng Diyos. Marami pong pagkakataon na nating napag-aralan sa ating mga EGM ang kahalagahan ng pag-aasawa, ng tungkulin ng mag-asawa sa isa't isa, at tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sa leksyon pong ito ay sasariwain sa atin ang mga tungkulin o pananagutan ng mga anak sa kanilang mga magulang. Mga kapatid, napapanahon po na pag-aralan natin ang paksang ito. Sapagkat ang hindi pagpapahalaga ng marami sa aral na ito ang isa sa pinakaugat na dahilan ng malalaking problema ngayon sa iglesia. Subalit, bago natin ito talakayin, alamin po muna natin ang itinuturo ng Biblia kung paano magiging matibay at matatag ang bawat sambahayang Kristiyano at mananatiling gayon. Paano po ba magiging matatag at matibay ang isang sambahayan at mananatiling gayon? Magsimula tayong bumasa dito sa Kawikaan 12:7 ng Magandang Balita Biblia. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik. Ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Malinaw po ang pahayag ng Biblia, ang sambahayan ng matuwid ay mananatiling nakatindig. Katumpas po ng mananatiling matibay at matatag. Samantalang yung masama, tiniyak din ng Biblia, lubusang mapaparam at di na magbabalik. Totoong totoo po ang sinasabing ito ng Biblia. Kaya napakahalaga na ang lahat ng bumubuo ng pamilya mula sa mga magulang hanggang sa mga anak ay nabubuhay ng matuwid. Sino po ba ang matuwid? Sa paningin ng Panginoon Diyos, ang lubos na sumusunod sa kanyang katwiran o sa kanyang mga utos. Kaya, kung nais po natin ang ating pamilya o sambahayan ay laging nakatindig, matibay at matatag, tiyakin po natin mula sa atin na mga magulang hanggang sa lahat ng ating mga anak, nabubuhay tayo sa pagsunod sa mga utos o sa mga aral ng Diyos na tinanggap natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano po ba yung tinatawag na pamilya? Pag tinignan po natin sa diksyonaryo, ang pamilya ay lipon o kalipunan ng dalawa o higit pang tao na magkaugnay sa dugo, sa bisa ng kasal, o sa pamamagitan ng pag-aampon.
Ito'y karaniwang binubuo ng ama, ina o mga magulang at mga anak o mga magkakapatid. Kaya ang mga anak ay mahalagang bahagi ng isang pamilya. Ano po ba ang dapat na maging uri ng mga anak sa loob ng bayan ng Diyos? Kung sa panahon natin, sa loob ng Iglesia ni Kristo. Dinggin ninyo nakasulat dito po sa Awit 127, talatang 3. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kaniyang gantimpala. Ito po ang kaukulan ng mga anak. Kaya sila ibinigay ng Diyos sa kanilang mga magulang. Sila ay mana o pamana, gantimpala o biyaya ng Diyos sa mga magulang. Kaya bawat anak na nakikinig ngayon sa pagtuturong ito ay dapat magsuri, magsiyasat ng sarili. Kabilang ba kayo? Tayo? Sa binabanggit ng Biblia na mga anak na mana at gantimpala o biyaya ng Panginoon Diyos sa ating mga magulang? Makatutulong po ang susunod nating katanungan upang makilala ng mga anak ang kanilang sarili. Tunay ba tayong mana? Gantimpala o biyaya ng Diyos sa ating mga magulang? Sino ba ang ipinakikilala ng banal na kasulatan na mana, gantimpala ng Diyos sa kanilang mga magulang? Pakinggan nyo ang nakasulat dito sa Efeso sa 6, 1-3. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Pagka binasa po natin yan sa Magandang Balita Biblia, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, itong unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Sa makatwi, ang mga anak na tunay na mana at gantimpala ng Diyos sa kanilang mga magulang, yung natutong sumunod sa utos ng Diyos na igalang ang kanilang ama at ina. Pansinin ninyo yun, Biblia nagsabi, utos ng Diyos, hindi utos ng magulang, hindi utos o kalooban ng magulang na igalang sila ng kanilang mga anak. Ang Diyos mismo ang may sabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Gaano po kahalaga kung nagagawa ito ng mga anak sa kanilang mga magulang, na igalang, talimahin at sundin ang kanilang mga magulang. Ang sabi, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Unang utos pala na may kalakip na pangako, ba't hindi tatalakayin sa panahon ng pagsamba? O kung talakayin man, ay ano pa baga? Binoka lang, pero hindi naman isinasakatuparan. Ano po ang pangako ng Diyos? Sa mga anak na natutong gumalang sa mga magulang. Ang sabi, yayaon kang mabuti at mabubuhay ng malaon sa lupa. Sa Magandang Balita Biblia, magiging maganda at mahaba ang buhay nila sa lupa. Sa makatuwid, dito pa lang sa lupa, may matibay na pangako na ang Diyos sa mga anak na natutong gumalang sa kanilang mga magulang. Meron pang nakalaang walang hanggang buhay doon sa langit
sa araw ng paghuhukom. Ano bang isang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa magulang? Yung maging mabait at magalang sa pakikipag-usap o pakikitungo sa mga magulang ay kahayagan ng pagiging magalang na anak. Kasama rito yung maayos na tono ng boses, yung maayos na facial expressions o body movements o galaw, kilos. Sa mga pamilyang Pilipino, ang paggamit ng mga salitang po at opo ay kahayagan ng paggalang sa mga magulang o sa mga nakatatanda. Subalit, sapat ba yun? Na maayos tayong makipag-usap sa ating mga magulang para mapatunayang iginagalang natin sila? Paano pa maipakikita ng mga anak ang kanilang paggalang sa kanilang mga magulang? Pakinggan ninyo, nakasulat dito sa Kawikaan sa 23, talatang 22, ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Pag binasa natin yan sa ang salita ng Diyos, makinig ka sa iyong mga magulang sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang hamakin kapag sila ay matanda na. Malinaw po ang sabi ng Diyos, huwag mong hamakin ang iyong ina, ang iyong magulang kung sila'y tumanda. Kaya kung may nakikita tayo ngayon sa iglesia na humahamak sa kanilang mga magulang, lalo't matanda na, huwag natin silang tutularan. Kahit tagapanguna pa sila sa iglesia. Sino ba yung mga anak na humahamak sa kanilang magulang? Yung nagtatakwil sa kanilang magulang at nagsasalita ng masama laban sa kanilang ama at ina? O hinahayaan ang iba na manlait sa kanilang magulang sa harapan naman ng madla? Ito po ang malaking problema ng iglesia ngayon. Ang mismong tagapanguna ang lumalabag sa mahigpit na kabawalang ito ng Diyos sa mga anak. Kaya marami ang gumagaya sapagkat akala yon ang tama. Malinaw po ang sabi ng Biblia, makinig ka sa iyong magulang. Sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Kung wala ang mga magulang natin, wala tayo sa mundo. Kung hindi tayo ipinagmalasakit ng ating mga magulang, nasan tayo ngayon? Ang sabi, huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda. Maaring di sang-ayunan ng ibang mga anak ang kasabihang mother or father knows best. Maaring nakikipagtalo pa nga ang iba at sinasabing nasa wastong gulang na sila, may sarili na silang pag-iisip, kaya hindi na sila makikinig ni susunod sa sinasabi ng kanilang mga magulang. Maaring iniisip pa nga ng iba dahil sa sila'y nakapag-aral, mas marami na silang alam, kaya ang kanilang mga magulang ang sasangguni na at susunod sa kanila. Paano po maiiwasan ng mga anak na magkaroon ng ganitong isipan? Dapat nilang tandaan na ang hangad ng kanilang mga magulang ayun lamang para sa kanilang ikabubuti mula nang sila'y ipanganak. Kaya kung sinasaway tayo sa maling gawa, pinaaalalahanan, dinidisiplina, huwag tayong makikipagtalo ni sumasagot.
sa ating magulang. Ang lalong masama, ayaw na nating kausapin ang ating magulang. Meron silang gustong sabihin bilang bahagi ng pagmamalasakit, pagtutuwid, ayaw nating pakinggan. Hindi nalulugod ng Diyos sa gayong mga anak. Ang dapat matutunan ng mga anak ay magsuri sa kanilang sarili. Isiping mabuti kung ano nagawa nila. Pagkatapos ay kilalanin ang pagkakamali. Magsisi. Sabihin sa magulang, sorry po, patawad po, pasensya na po. Hindi yung katitigasan ang masamang ginawa na ang pinagturugo ang puso, ang sariling magulang. Ang kababalian lang sa pagsunod sa mga magulang ay kung ang itinuturo o ipinagagawa nila ay labag sa mga aral ng Diyos. Nakaduduro ng ating puso na makakita tayo ngayon sa iglesia na mga anak na nagtakwil sa kanilang mga magulang. Walang pakialam sa kanila. Kung sila'y matanda na, may sakit, o malapit nang mamatay. Ang iba naman, namatay na ang kanilang magulang ni hindi nakiramay, hindi dinalaw, at pinagbawalan pa ang ibang mga kamag-anak na dumamay. Bakit? Bawal kasi sa kanila na makiramay, tumulong, makipag-usap, tanggapin. Lalo na yung mga itiniwalag ng hindi makatarungan. Yan ang kalagayan ngayon ng iglesia. Kaya ang iglesia binabalot ng problema. Dahil sa merong hindi natutong sumunod sa utos ng Diyos na igalang ang mga magulang. Ano kaya ang ituturo ng mga ganitong mga anak sa sarili nilang mga anak at mga apo? Kung ang nakikita sa kanila, sila mismo, ng mga magulang hindi gumagala, lumalapastangan, lumalait, hinahamak ang kanilang sariling magulang. Baka yun din ang gawin sa kanila ng kanilang mga anak at mga apo pagka sila naman ang tumanda na. Sana'y makapag-isip-isip pa ang hanggang ngayon ay humahamak at lumalait sa kanilang mga magulang sa kabilang dako. Ano po ang naidudulot ng mga anak sa kanilang mga magulang na natutong gumalang, natutong makinig at sumunod sa payo't saway ng kanilang mga magulang? Pakinggan niyo ang pahayag ng Biblia nakasulat dito sa Kawikaan 15, talatang 20. Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama, ngunit hinahamak ng mangmang ang kanyang ina. Sa ang salita ng Diyos, ang sinasabi doon, ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay hinahamak ang magulang. Mga kapatid, gaya ng nabasa natin kanina, ang mga anak ay mana at gantimpala mula sa Panginoon. Kaya, dapat patunayan ng mga anak hindi lamang sa kanilang mga magulang, kundi higit sa lahat sa Panginoong Diyos na sila nga ay mana at gantimpala o pagpapala mula sa Panginoon. Kung mana, kung gantimpala, anong dapat na idulot sa magulang? Ang sabi, ang pantas na anak nagpapasaya ng ama. Ang anak na marunong ay ligaya ng magulang. Maraming mga anak na ganyan. Yung natutong gumalang, natutong magmahal sa kanilang mga magulang. Sila yung pinagkukunan
ng kanilang mga magulang ng malaking kagalakan at inspirasyon. Lalo na pagka sila'y matanda na. Nasaksihan naman natin kung paano tayo pinalaki, kung paano nagsumikap ang ating mga magulang na tayo'y arugain. Ibigay ang lahat ng ating pangangailangan sa kabila ng tiis, ng maraming suliranin na naranasan nila sa buhay. Kalalabisan ba kung pag-aanin naman natin ang kanilang mga pasanin sa pamamagitan ng pagpapasaya at pagbibigay sa kanila ng inspirasyon, lalo na sa kanilang katandaan? Hindi natin magagawa ito kung itinakwil natin, itinaboy natin, hinamak natin ang ating mga magulang. Ano tawag ng Biblia? Doon sa anak na humahamak sa magulang? Ang sabi, ngunit hinahamak ng mangmang ang kanyang ina. Ang salita ng Diyos, ang anak na hangal ay hinahamak ang magulang. Pag sinabing hangal, mangmang, ay hindi matalino. Kahit tagapangasiwa pa, kahit tagapanguna pa sa iglesia. Ganyan ang kalagayan sa paningin ng Diyos kung hinahamak ang magulang. Pero yung nagpapasaya, sapagkat tumatalima, gumagalang sa kanilang mga magulang, ano nagagawa nila sa paningin ng Panginoon Diyos? Pakinggan niyo ang nakasulat dito sa Levitico sa 19, talatang 32. Ganito ang sinasabi. Tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Pagka binasa natin yan ang salita ng Diyos, igalang ninyo ang matatanda. Igalang niyo ako na inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Sa makatwid, yung natutong gumalang sa magulang, yun ang may takot sa Diyos. Yun ang gumagalang sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ang may utos na igalang ang magulang. Igalang ang mga matatanda. Ang sabi pa nga sa Biblia, tatayo kayo kapag may kaharap kayong magulang. Lalo't matanda na. Igalang ninyo sila. Matakot kayo sa Diyos. Kaya walang takot sa Diyos. Yung humahamak sa magulang. Walang takot sa Diyos. Ang lumalapastangan. Ang sumusumpat. Ang nagtatakwil sa magulang. Sinasabi lang, may takot sila sa Diyos. Pero ang totoo, hindi. Hanggang kailan ganon? Ang magiging pagtrato natin sa ating magulang. Hanggang kailan hindi natin sila aabutin? Hanggang kailan hindi natin ipakikita sa kanila ang ating pagmamahal at pagmamalasakit? Bukod sa paggalang sa mga magulang, lalo na kung sila'y matanda na, ano pa ang inaasahan ng Diyos na gawin ng mga anak, pati ng mga apo? Basahin natin ang nakasulat dito sa unang Timoteo sa 5:4, ganito ang sinasabi. Kung ang isang babaeng balo ay may mga anak o apo, ang mga ito ang dapat kumalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Ang salita ng Diyos, ganito ang pagkakasalin. Ngunit kung may mga anak o apo, ang isang byuda, sila ang dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa magulang nila,
sapagkat nakalulugod ito sa Diyos. Malinaw. Ang pahayag ng Biblia, ang mga anak at ang mga apo ang dapat kumalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw ng utang na loob. Bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos. Kaya yung hindi kumakalinga sa magulang, lalo't matanda na, wala nga takot sa Diyos yun. Hindi lang pala isang talata ng Biblia ang nagsasabi nun. Ito, sa pinasa nating talata. Mga anak na nakikinig ngayon, kahit pa meron na tayong sariling pamilya pero buhay pa ang ama o ina natin, darating ang panahon na ang ating mga magulang ay tatanda. Yung iba nga, matanda na. At hindi lang basta matanda, napakatanda na. Hihina, maaaring magkasakit, magkaroon ng malubha at pangmatagalang karamdaman. Sa panahong yon, na helpless sila, mahina, walang kaya. Kumbaga sa kalagayan natin nung bata tayo, walang kaya, mahina, pero nandun yung nanay at tatay natin. Kinakalinga tayo, inaaruga tayo. Ngayon ang mga magulang na ang tumanda, kumina, kailangan ang pag-aaruga, ang pagkalinga ng mga anak sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng unconditional na pagmamahal, pagtulong, pag-aalaga. Nakalulungkot, may mga magulang ang iniwan na, pinabayaan, kinalimutan ng kanilang mga anak at mga apo. Meron pang namatay na ni hindi nalaman ng kanilang anak. Wala nga kasi pakialam eh. Hindi man lang alamin ano ba kalagayan ng nanay ko ngayon, ng tatay ko ngayon. Kailan maiisip yun? Ng kasalukuyang namamahala sa iglesia. Kinumusta man lang ba ang kanyang ina o ang mga kapatid? Mga kapatid, naghihintay ang Diyos. Sana hindi makalimutan ng mga anak yung mabubuting asal, yung tamang pag-uugali na iminulat sa atin ng ating mga magulang at ng mga naunang namahala sa iglesia. Lalo na yung wastong pakikitungo sa mga magulang. Kaya, sariwain natin sa panig ng mga magulang. Kung may kakayahan pa kayo, malakas pa kayo, malinaw pa isip nyo, makapagtuturo pa kayo, mapangangasiwaan nyo pa ang inyong sambahayan, ano tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak upang matiyak na hindi nila makakalimutan o hindi nila hihiwalayan ang mabuting asal at tamang pag-uugaling Kristiyano. Basahin natin nakasulat dito sa Kawikaan sa 22 talatang 6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Ganito ginawa sa atin ng ating mga magulang. Tinuruan tayo sa daan na dapat nating lakaran. Kaya ngayon, hindi natin hinihiwalayan yung ating natutunan, yung ating kinasanayan na itinuro sa atin ng ating mga magulang. Alin ba yung daan na dapat ituro o ipagpalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak upang siyang kanilang lakaran at hindi hiwalayan? Dito sa Efeso 6, ang basahin natin ay talatang 4 naman. Kaninang binasa natin,
1-3. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Batay sa dalawang magkasunod na mga talata na nabasa natin, ang mga magulang ang pinapananagot ng Diyos na gampanan ang isang napakahalagang papel sa pagpapaunlad ng mabuting asal at tamang pag-uugali ng kanilang mga anak. Higit sa lahat, sa paggabay sa kanila tungo sa isang magandang kinabukasan at makadiyos na pamumuhay. Dapat nilang sanayin o palakihin ang kanilang mga anak sa mga tuntunin at mga aral ng Panginoon upang sa kanilang pagtanda, hindi nila hihiwalayan ang natutunan at nakasanayan nilang gawin. Ito po ang dahilan. Kaya tayong mga taga-EGM, na ang karamihan ay ipinagtitiwalag ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia, matatag tayong nakapaninindigan sa pagtatanggol sa iglesia at sa mga aral nito laban sa mga sumisira. Hindi natin makakalimutan ang ating nakita at narinig mula sa ating mga magulang, higit sa lahat sa mga naunang namahala sa iglesia na laging ipinagpapauna ang kapakanan ng iglesia at ang pagtataguyod ng katotohanan o ng mga tunay na aral. Kaya ang mga anak ay hindi dapat magalit o maghimagsik o magdamdam kapag itinutuwid sila, sinasaway sila ng kanilang mga magulang sa pamamagitan ng mga tuntunin at aral ng Panginoon Diyos. Kaya merong ayaw makipag-usap sa magulang, hindi nakahanda sa saway, sa payo, sa turo. Sabi nga ay, mother and father knows best. Nauna silang mabuhay sa mundo bago tayo. Mas marami silang karanasan sa atin. Huwag natin silang baliwalain. Mas nauna silang natuto ng mga tuntunin, ng mga aral ng Panginoon Diyos kaysa sa atin. Sa ano? Higit sa lahat dapat maturuan at masanay ng mga magulang ang kanilang mga anak. Dito sa Josue sa 24:15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Si Josue ay napakagandang halimbawa ng isang leader at isang magulang. Sa kabila ng malaking impluensya ng mga maling gawaing pangrelihiyon sa panahon nila, hindi lamang itinuro niya sa kanyang sambahayan na maglingkod sa Diyos, kundi pati ang wasto at matuwid na paraan ng pagsasagawa nito. Yun ang ginagawa natin. Naninindigan tayo sa paglilingkod natin. Pinagbabawalan naman tayo. Hanggat masisira nila ang gawaing ito, ang pagsamba natin, pinagsisikapan nilang gawin. Pero ang Diyos ang nakakakita ng ating banal na hangarin na manindigan sa paglilingkod sa Kanya. Hindi tayo titigil ng pagsamba, ng pagsunod sa mga aral, sa wastong paraan ng paglilingkod. Hindi tayo sasama sa mali. Hindi tayo patatangay sa mga maling aral. Kundi mananatili tayo sa pagsunod sa lahat ng mga utos na tinanggap natin sa sugo
at sa naunang namahala sa iglesia. Ano po ang maaasahan sa Diyos ng sambahayang nananatiling matatag sa paglilingkod sa Kanya at sa pagsunod sa Kanyang mga utos? Pakinggan ninyo itong huling talatang babasahin ko sa awit sa 103, talatang 17, ganito ang sinasabi. Ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa Kanya. At ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Mga kapatid, malinaw ang pahayag na ito ng Biblia. Ang kagandahang loob ng Panginoon, katumbas ng ang biyaya, ang pagpapala ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa Kanya. At ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Sino ba yung natatakot sa Diyos? Yung lumalayo sa kasalanan. Hindi yung nagbababad, naglulubalob, ayaw umalis sa mali, ayaw umalis sa kasalanan. Kundi yung nabubuhay sa katwiran o sa mga salita ng Diyos. Ang pagpapala hanggang sa mga anak ng mga anak. Hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Pagka ang mga magulang ay natuto na manindigan sa pagsunod sa mga utos ng Panginoong Diyos. Mga anak na napakinggan ninyo itong leksyong ito. Batid naming mahal na mahal ninyo ang inyong mga magulang. At pinakananais ninyo na mabigyan sila ng kaligayahan sa mga nalalabing panahon ng kanilang buhay. Gawin na ninyo ito ngayon bago mahuli ang lahat. Meron bang nakakapigil? Sino nakakapigil? Huwag tayong pumaya. Naghihintay ang Diyos na ipadama natin na mga anak ang pagmamahal natin at pagmamalasakit sa ating mga magulang habang maa-appreciate pa nila. Meron kasing magulang na ang sakit, hindi lang physical, pati isipan, naapektuhan. Kakaroon ng dementia, Alzheimer's, nagiging makakalimutin, nag-uulyanin. Paano kung hindi na nila ma-appreciate yung pagkilala natin ng pagkakamali, yung pagpapadama natin ng pagmamahal sa kanila? Darating ang panahon kapag papahingahin sila ng Panginoong Diyos. Inuulit namin, bago mahuli ang lahat. Kasi pagkahuli na ang lahat, magsisiman tayo. Ipakita man natin sa kanilang nagbago tayo, hindi na nila ma-appreciate. Mga kapatid, kaya natin pinag-aralan ito. Gusto natin maging maayos ang iglesia. Ang ating sambahayan. Mabalik ang iglesia sa dating pagmamahalan, pag-iibigan, buo ang bawat sambahayan. Pero habang hindi inaabot ng kasalukuyang namamahala ang kanilang sariling sambahayan, ang sambahayan ng kapatid na Eranya Manal, na ibinigay ang buhay alang-alang sa kapakanan ng iglesia, hindi matatapos ang mga problema sa iglesia. Kaya mga kapatid, isama natin sa mga panalangin natin sa Diyos na maayos na ang lahat ng mabibigat
na mga suliranin sa iglesia, mabalik na yung pag-iibigang magkakapatid, yung pagmamahala ng mga magulang sa kanilang mga anak, ng mga anak sa kanilang mga magulang, ng anak sa mga kapatid. Ano pat, pagka maayos na ang iglesia, nabalik na sa dating kalagayan, anumang araw at oras dumating ang Panginoong Kristo, nakahanda tayong lahat sa pagtatamo ng kaligtasan. Pakamahalin natin ang iglesia. Ang iglesia, ang dako kung saan natin matatamo hindi lang ang kalinga, ang pagpapala ng Panginoon Diyos, higit sa lahat, ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Bago tayo manalangin, inaanyayahan namin kayo na awitin ang awit ng ating kahalalan. Tumayo po kayo. Manaming Diyos, nagagalak po ang aming mga puso sapagkat sa pagsamba namin ngayon, nagpakahayag ka sa pamamagitan ng mga dalisay na mga aral mo. Kalakip ang kapangyarihan. Salamat, Ama, tinawag mo kami sa iglesia. Dito, nagkaroon ng kabuluhan ang buhay namin. Nagkaroon kami ng karapatan sa tunay na paglilingkod sa iyo at sa pagtatamo ng pangako mong kaligtasan. Kaya nagkaganito man ang aming kalagayan, kita mo ang aming pagpipili na kami makasamba sa iyo, makapaglingkod, matupad ang iyong mga kalooban. Ama, sumasampalataya kami. Hindi nawala ng saysay, hindi nawala ng kabuluhan. Ang ginawa naming pagsasakit ngayon para makaharap sa iyo, magkakaiba man kami ng dako. Sumasampalataya kami, inaabot mo ang bawat sambahayan, ang bawat dumadalo ngayon para igawad ang iyong pagpapala. Panginoon, salamat po. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi kami nagkukulang ng mga mabubuting bagay. Payapa ang aming sambahayan kung totoo man na kami pinag-uusig at ginigipit. Subalit, palibasay nariyan ka sa aming tabi. Payapa kami na nakapamumuhay at nakapaglilingkod. Ang aming dalangin, hindi kami nagsasawang idulog sa iyo. Ibalik mo na po ang iglesia sa dati nitong banal, maayos, at maluwalhating kalagayan. Mabalik na ang pag-iibigang magkakapatid, maging mapayapa ang pagsasamahan ng bawat sambahayan, kaming lahat sama-samang makapanindigan sa tunay at tapat na paglilingkod. Baka mayroong sumasamba ngayon, may karamdaman, maaari po ba haplusin mo ang katawan ng mga lingkod mo? Magpagaling ka pa, Ama. Dugtungan mo pa ang buhay namin. Nais namin habang nabubuhay kami, patuloy kaming makasamba at makapaglingkod sa iyo. Maawa ka sa mga anak na binigo ang kanilang mga magulang. Sana kilusin mo ang kanilang puso at isipan. Pukawin mo ang kanilang damdamin upang alalahanin nila ang kanilang mga magulang na nagsakit halos ang buong buhay
ay ginugol para sa pag-aaruga dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Maawa ka sa mga magulang, lalo na ang mga matatanda na. Panginoon, ikaw ang umalalay at gumabay. Ilusin mo ang damdamin ng mga anak para patunayan ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang mga magulang. Salamat sa mga anak namin na mana mo at gantimpala sa amin. Daman-daman namin ang kanilang pagmamahal. Sinisikap na iabot ang aming mga pangangailangan. Kupkupin kami, kalingain. Tulungan kami sa aming kalagayan. Biyaya mo sila, Ama, sa amin. Lalo mo pa silang pagpalain. Bigyan ng magandang kinabukasan. Panginoong Hesukristo, ihiling namin sa iyo, patatagin mo pang aming pananampalataya, ang panghahawak namin sa mga aral ng Ama. Matuto kaming sumunod sa halimbawang iniwan mo sa kababaang loob sa pagkamasunurin. Bugtong kang anak ng Panginoon Diyos, subalit nagpakababa ka. Yun ang aming sundin. Kailanman huwag kaming magmamataas, maging sa aming mga magulang, kundi makita mo ang kababaang loob, ang pagtalima, ang paggalang namin sa aming mga magulang, lalo na sa iyo at sa ating dakilang Diyos. Sa araw ng pagliligtas, huwag mo kaming kalilimutan. Pagsama-samahin mo kami sa piling mo diyan sa langit. Magtamo kami ng walang hanggang kaligayahan. Maumaasa kami. Tininig mo ang aming panalangin. Pinagpala mo kaming lahat. Nilunasan mo ang aming mga bagabag. Pinagaan mo ang aming pakiramdam. Pinatawad mo kami sa lahat naming mga kasalanan at pagkukulang sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.